Hi, ako si Kim, 18 years old. Meron ako sa inyong ikikwento na pagagandang istorya. Isang babaeng minsan nalubos ko ng minahal. Isang araw, nakilala ko siya sa isang favorite spot na tambayan ng mga tropa. Kundi sa pagyayaya ng mga tropa ko. Intrams nun sa paaralan namin sa Sibisyo, Isipo. Labis kong kinagulat kung ako ay niyaya ng aking mga tropa. Na sabi nila, Kim, sama ka, tambay tayo. Nadalawang isip ako nun, sasama ba talaga ako? Kasi alam ko, oo, wala namang pasok sa paaralan namin ng araw na yun. Pero alam ko, manonood lang sana ako ng mga palaro ng mga inoffer sa paaralan namin. At sa pagpumilit nila, sumama ako. At doon, ang gulat ko, may isang babaeng nakakulay blue. Isang babaeng simple lang, pero pumukaw ng aking atensyon. Sa karamihan na nandun, siya ang una kong nakita. At aking labis na kinagulat nung aking siya'y pinagmasdan. At aking nakilala, isang babaeng matagal ko na palang friend sa Facebook. At nung aking siya'y namukaan, sa aking pag-aakala, nung araw na yun, chinat ko siya kung talagang siya ba yung babaeng na yun. Chinat kong, hi. Nag-reply siya, hello. Sabay patanong kong, tagasan ka? Sagot niya, Libmanan. At doon nagsimula ang aming conversation sa favorite place na aking tinatambayan ng mga tropa. Doon ko siya nakilala. Isang babaeng simple lang pero maganda sa paningin ko. Babaeng isang dilukata. Hindi ko maikukumpara siya sa ibang babaeng aking nakilala sapagkat ang babae na yun nagbigay sa akin ng halaga at patunay na kahit anong estado sa buhay, hindi kayang lagpasan ng kahit anong bagay. Oo, yun kami nagkakilala sa isang favorite place ng mga tropa. Ang aming tambayan sa Sipokot, Spaten. Hanggang sa nagtagal, mas napadalas ang aming pagchat. Halos gabi-gabi kaming nag-uusap sa Facebook. Sa katagalan, niyaya ko siyang mag-busy at nakilala ko siya ng lubos. Umagal lang aming pag-uusap ng ilang araw hanggang sa hindi namin namamalayan, nahulog na pala kami sa isa't isa. At doon, isang araw, niyaya niya ako gumala at napagkwento niya sa akin na gusto niya daw mag-burger. Siyempre ako, gusto ko naman siyang makilala ng mas maigi. Umayag ako. Pinuntahan ko siya sa bahay nila kahit alam mong malayo. Oo, malayo. Malayo ang bahay niya at ang bahay ko. Pero hindi imposible yun. Pinuntahan ko pa rin siya. Sinundo ko siya sa kanilang bahay at unang pagkikita namin dalawa. Napukaw ang aking atensyon dahil sa babae na yun. Hanggang sa nung kaangkas ko na siya sa motor ay hindi ko namamalayan ng oras na para bang walang kakumpas-kupas ang gabi na yun. Oo, nagsama kaming dalawa at yun ang una namin pagkikita hanggang sa dumating kami sa Libmanan. Nilibre ko siya ng burger. Labis ng aking kinagulat at binilhan ko siya ng burger. Simple lang talaga siyang babae. Ayos manamit.
hindi bumabase sa itsura. Oo, yung babae na yan, sobrang bait. Doon, habang tumatagal ang oras at palalim ng palalim ang gabi, labis kaming nag-uusap at nagkakilalahan pa ng maigi. Hanggang sa nakilala na ako ng mga pinsan niya. Yung pinsan niyang naglaro pa ng basketball. Tapos simula nun, nung unang meet namin, may sumunod pa. Niyaya niya ako maggala sa Sipukot. Oo, bumalik kami sa aming unang tagpuan kung saan ko siya nakita. Doon, umayag ulit ako, pumunta ako. Kahit alam kong gabi, delikado ang tao. Pero di ko inisip kung anong pwedeng mangyari sa akin dahil gusto ko siyang makita. Pumunta ako sa kanila at sinundo ko siya. At nagsama kami ng mga pinsan niya. Hanggang sa nagdadrive ako at kinakausap niya ako, halos lumagaan ang aking pangiramdam. Na para bang yung babae na yun magbibigay ng inspirasyon sa aking mga kinabukasan. Doon, kung isa pa at ang aking napakaganda na hindi ko malilimutan ay marinig ko ang kanyang boses. Kasing ganda ng ugali, respeto ng isang babae kagaya niya. Oo, ganda ang bukas niya. Yung babae na yun, hindi mo napapangalanan sapagkat ako'y nasasaktan pag nabanggit ko ang kanyang pangalan. Yung babae na yun, ilabis kong minahal. Habang tumatagal at mas lalong napapadalas ng aming pagsasama. At halos umantong sa puntong isang araw lang ang palipas, ipupuntahan ko na naman siya sa kanila. Hanggang sa nagkayayaan magpipinsan. At hindi siya nagatubiling chat ako. Sinabi niya, sama ka ba? Tanong ko, saan? Maglumit tayo. Sige, sabi ko ng ganyan. At pumunta ako sa kanila, sa kanilang bahay. Naggala kami na magpipinsan niya. Nakarating kami sa may San Isidro at doon kami naglong. Yun ang pangatlong araw ng pagmimit namin dalawa. At tumagal pa nga at nasundan pa. Naglibmanan ulit kami. At halos gabi-gabi ko na siyang pinupuntahan sa kanila. Pag galing ng eskwela, nachat ako sa kanya na kung pwede bang makitambay sa labas ng bahay niyo. Hindi naman siya nag-aatubiling pumayag. At siyempre ako, hindi ko iniisip ang pagod nun kasi gusto ko siyang makita. Yung babae na yan. At halos gabi-gabi ko na siyang nakakausap at nakakasama. Halos napalapit na ang loob ko sa kanya. At isang araw, niyaya niya akong pumunta sa kanilang bahay. At nagkalakas ng loob na ipakilala ang aking sarili sa kanyang mga magulang. Oo, kabado. Kabado nung unang makita ko ang magulang niya. Kahit yung papa niya. Pero hindi yun rason para umatras ako. Oo, nakarinig ako ng salita galing sa magulang niya. Pero kinip ko yung sarili ko. Sinabi ko na iingatan kong taong to. Hanggang sa nakilala ako ng mga magulang niya at ng mga pinsan niya, auntie niya. Lahat nandun sa kanila nakilala na ako. At halos tumatagal na namin pagsasama. Ayun, starting ng December. Ang last namin pagkikita ay nung araw grand opening sa Libmanan
Grand opening ng Ilaw-Ilaw. December 3, yun ang aming last na pagkikita. Inayagan mo siyang makipagkita sa akin dahil gusto namin maayos ang relasyon namin dalawa. Umanap ako ng paraan para makita ko siya. Oo, nagkausap kami. Nagkabati kami dalawa. Nagkayayaan kami na niyaya ko siya na mag-milk kami dalawa. At hindi naman siya nagatubiling pumayag. Halos totoo, palapit na ang damdamin ko sa babaeng ngayon. Aaminin ko masakit. Masakit na mawala siya ngayon. Ngayong araw na to. Araw na record ko alas 11:59 PM. Sana marinig mo to. Nasan ka man ngayon at lagi kang mag-iingat. Huwag na huwag mong kakalimutan mga araw na mas masaya pa tayo. Sana nandito ang rason para itapos na lang natin ang ating masasayang alaala. Ang dami pa akong plano sa buhay. Ang dami pa akong gustong maabot. Ikaw ang kasama. Pero ngayon, ito, para akong sumukluban ng langit. Mahirap sa damdamin, pero kailangan tanggapin. Oo, biro kong tatanggapin at alam kong masakit. Basta, masasabi ko lang sa'yo, lagi kong mag-iingat. Huwag kakalimutan ang magiging mo sa'yo. Palagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Ayusin mo. Salamat.